Good morning. Welcome sa One Verse at a Time, Day 18. So let us open our Bible in Genesis chapter 1 verse 18. And it says, to rule over the day and over the night, and to separate the night from the darkness. And God saw that it was good. Sa panahon natin ngayon, maraming tao na naniniwala na ang tunay na kalayaan ang paggawa ng kahit anong gusto nila. Ngunit sa Genesis chapter 1 verse 18, makikita natin na ang Diyos ay nagtatag ng mga hangganan o boundaries sa kanyang nilikha. Inatasan niya ang araw na mamuno sa araw at ang buwan naman para sa gabi. Pinaghiwalay niya ang liwanag at kadiliman. Pagkatapos ito, sinabi sa kasulatan, and God saw that it was good. Pinapakita na ang kaayusan at hangganan na itinakda ng Diyos ay hindi para limitahan tayo, kundi para sa ating ikabubuti. Kung walang pagkakaiba ang araw at gabi, magkakaroon ng kaguluhan. Kung walang boundaries, mawawala ang kaayusan. Ang parehong prinsipyo ay totoo sa ating spiritual na buhay. So ang araw at buwan ay may kanya-kanyang sakop. May itinakdang responsibilidad para sa isa't isa. Ganito rin sa buhay natin. Ang Diyos ang tatakda ng kaayusan sa pamilya, simbahan at lipunan. Kapag sinusunod natin ang kanyang disenyo, nararanasan natin ang kanyang kapayapaan. Mula pa lamang sa simula ng paglikha, malinaw nang ipinapakita ng Diyos ang pagkakaiba ng liwanag at kadiliman. Sa ating panahon, madalas sinasabi ng mundo na walang absolute truth at lahat ay relative. Ngunit ayon sa Diyos, ay malinaw na pagkakaiba ang tama at mali, banal at makasalanan, liwanag at dilim. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo upang mamuhay sa liwanag. Hindi tao ang nagdeklara kung mabuti yung nilikha. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Sa kultura ngayon, madalas tayo ang gustong magtakda kung ano ang mabuti at tama. Ngunit ang tunay na sukatan ng kabutihan ay hindi opinyon ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Kapag ang buhay natin ay nakaayon sa kanyang kalooban, yun ang tunay na mabuti. May bahagi ba ng buhay mo na pilit mo pinaghahalo-halo ang liwanag at kadiliman? May mga kasalanan bang kinokonsente mo habang nais mong lumakad kasama ang Diyos? Tandaan natin na ang Diyos lamang ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Siya rin ay Diyos ng kabanalan. Ang kanyang liwanag ay laging naghihiwalay sa kadiliman. Let's pray. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos ng kaayusan, katotohanan at kabanalan. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong liwanag at huwag makipagkompromiso sa kadiliman. Bigyan mo kami ng karunungan upang sundin ang iyong hangganan at magtiwala na ang iyong mga utos ay para sa aming kabutihan. Naway makita sa aming buhay ang kagandahan ng iyong kaayusan at kabanalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless everyone. See you tomorrow.